Mr. Speaker, distinguished colleagues, i-imagine po natin habang kayo ay natutulog ng mahimbing kasama ang inyong pamilya, may mga armadong gwardya na umiikot sa inyong bakuran. Isipin natin na sa pang-araw-araw, binabantayan kayo ng mga drone. At sa araw na tumindig ka at nagsalita laban sa panggigipit, kinasuhan ka at hinuli. Hindi ito serye sa Netflix. Ganyan ang araw-araw na pananakot na nararanasan ng ating mga kababayan sa isang isla sa Palawan. Ang lahat ng ito dahil lang nais nilang protektahan ang kanilang sariling tahanan at lupang ninuno. Ang tribo ng Molbog ay malapit sa tribo kong Sama Bangingi. Pareho po ang tribo naming nasa dagat at niyakap ang Islam bilang relihiyon. I speak today with the people of Isla Marihangin, aking mga kapwa katutubo at kaakbay mula sa Palawan. Ayon sa ating konstitusyon, sa Section 6 ng Article 13, dapat napalalaya ang mga kapwa nating Pilipino sa kawalan ng hustisya sa kanilang mga lupain. Ngunit ano ang nangyayari ngayon? Ang nangyayari ngayon sa Marihangin ay ang pagpapatuloy ng pagpapalayas sa mga libo-libong katutubo na ginawa noong 1974 sa isla ng Bugsuk at Pandanan. Matapos ang sapilitang pagpapalayas, labis na naghirap at hindi makapag-aral ang karamihan sa kanilang mga anak. Ang 5 dekadang kawalan ng katarungan sa Timog Palawan at ang patuloy na paggigipit ng mga korporasyon ang siyang nagiging sanhi ng paghihirap ng mga kapwa nating Pilipino ngayon. Binigo sila ng ating mga institusyon, lalong-lalo na ang ating mismong komisyon para sa mga katutubo na siyang dapat lumalaban para sa kanilang kapakanan at karapatang pangtao. Mga kapwa kong nagmamahal sa akbayan ng mga katutubong Pilipino, huwag natin silang biguing muli. Pangalawa, baliktarin ng Marcos Jr. Administration ang desisyon na bawiin ang Notice of Coverage. Noong 2005, nag-apply ang mga katutubo ng kanilang Certificate of Ancestral Domain Title. Ngunit hindi ito umusad sa loob ng 2 dekada. Dahil dito, nakaranas sila ng harassment mula sa mga taong may interes sa kanilang malaparaisong lupain. Dahil sa kawalan ng pag-usad ng kanilang kadti, naghanap sila ng proteksyon sa ilalim ng reformang agraryo. Noong 2014, under President Aquino, na ipanalo na nila ang Notice of Coverage para sa 10,821 hektarya na lupa mula sa DAR. Ngunit, hindi rin na ipamahagi ang nasabing lupain at noong 2023, under President Marcos Jr., binaliktad at binawi ang Notice of Coverage. Ito ang naging mitya ng matinding agresyon at paghihimasok ng mga armadong gwardya at malalaking korporasyon sa Bugsuk. Mismong ang Municipal Indigenous People Mandatory Representative ng Balabac ang siyang nagsampa ng kasong kriminal laban sa mga tumitindig na katutubo ng Marihangin. Ang Brick Tree Properties ang siyang magtatayo ng ecotourism project sa kanilang lupaing ninuno. Sino ang nasa likod ng lahat ng mga ito? Walang iba kung hindi ang San Miguel Corporation. Ayon sa mga katutubo, ang mga tauhan ng San Miguel ang siyang nag-aalok ng 100,000 to 400,000 pesos sa bawat pamilyang upang kanilang lisanin ang isla. Upang mabigyan ng hustisya ang mga residente ng Isla Marihangin, kailangang kilalanin ang tunay na may-ari ng lupang ninuno, ang mga residente, ang mga katutubo. Ang mensahe natin sa Marcos Jr. Administration, paano nyo nasisikmura ang panggigipit sa ating mga katutubo? Ang pagbaliktad ng Notice of Coverage sa ilalim ng Marcos Jr. Administration ay isang malaking inhustisya sa ating mga kababayan at malaking kataksilan sa ating saligang batas. Ninakaw ang dapat ay malaking panalo ng mga residente ng Marihangin. Ang mga kasong laban sa mga kapatid nating katutubo
ay isinampa mismo ng dating opisyales at mga direktor ng NCIP. Si Attorney Cesar Ortega po mismo ang kinatawan ng mga taong nagsampa ng kaso laban sa mga katutubo. Ang kanilang mga testigo, mismong ang mga opisyales ng administrasyon ngayon. Ang mga insidente sa Marihangin ay pagsira sa intensyon ng Indigenous Peoples' Rights Act na kilalanin ang karapatan ng ating mga katutubo sa kanilang lupaing ninuno. Ang mga kaso ng pangaagaw ng mga lupain at karagatan ng mga katutubo ay talamak sa buong bansa at karamihan ay hindi na nababalita. Sa anumang pangako ng gobyerno o ng mga korporasyon, laging paalala sa atin ng mga katutubo. Walang saysay ang kaunlaran kung ito ay nagdudulot lang ng kaguluhan, kahirapan at pagkasira ng kalikasan. Nakita natin ito sa corporate exploitation ng Magsaysay and Sons sa South Cotabato and Sultan Kudarat, sa ancestral domain ng Tamasco ng mga Taboli-Ubo at Taboli-Manobo, Menubo, Dulungan at Eduray. Noong weekend, narinig natin sa konsultasyon ng mga magsasaka, kabilang sa National Anti-Poverty Commission, may kaso din ng land grabbing sa Bago Oshiro sa Davao City. Nakita natin ito sa Zamboanga City sa pagtayo ng Special Economic Zone and Freeport Authority Project na nag-okupa ng mahigit 9,000 acres na lupain kasama ang ancestral domain ng mga Subanon, ICCs, IPs. May mahalagang papel ang provincial government kay Governor Ami Alvarez na mangunguna sa dialogo at tulungan ang ating katutubo at residente na mabalik ang kanilang isla. Noong kausap ko ang mga katutubo ng Marihangin, malinaw ang kanilang tatlong pangarap. Una, matigil ang harassment at karahasan dulot ng private armed groups. Pangalawa, baliktarin ng Marcos Jr. administration ang desisyon na bawiin ang notice of coverage. At pangatlo, ibalik na ang Isla Marihangin sa kanilang lupaing ninuno sa mga katutubo at residente. We urge members of this chamber to support our farmers, fisherfolk, and indigenous peoples. We will be filing a resolution and we hope our colleagues can support the struggle of the farmers, fisherfolks, and tribes of Molbog, Cagayanen, and Palauan. Hinihiling ko po na tumayo ang mga farmers, fisherfolks, mga advocates ng katutubo ng mga Marihangin and tribes of Molbog, Cagayanen, and Palawan. Dear colleagues, pakinggan natin ang tindig nila. Ang Marihangin ay kanila at hindi sa iba. Maraming salamat po, Mr.